sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Sana po ay maganda ang araw ninyo habang nakikinig ng aking kwento sa Papa Dudut Stories. Ako po si Verla, 37 years old na sa ngayon. Isang ina sa araw pero pokpok naman at dating adult content creator naman sa gabi. Kilala ko sa alias kong Queen V. At hindi naman sa pagmamayabang pero maraming lalaki ang nahuhumaling sa akin. Aminado akong hindi ako masyadong kagandahan. Sakto lang pero napakagaling ko sa performance. Kaya hinahanap-hanap ako ng mga kalalakihang naghahanap ng panandaliang aliw. Pero Papa Dudut, siguro'y nagtataka kayo kung bakit ako nauwi sa ganitong trabaho. Yon ang ikakwento ko sa inyo ngayon. Bata pa lamang ako nang maghiwalay sina mama at papa. Nalaman ko na may ibang babae si papa. At mula noon ay hindi na siya bumalik pa. Naiwan kaming dalawa ni mama at siya na ang naging mundo ko. Lumaki akong nakikita ang lahat ng sakripisyo ni mama. Siya ay may regular na trabaho. Maagang umalis at gabi na kung makauwi. Hindi siya nag-asawa ulit at minsan ay iniisip ko na baka dahil ayaw na niyang masaktan. Bata pa ako pero alam ko na mahirap ang kanyang pinasan. Habang lumalaki ako ay unti-unti rin akong nadadala ng impluwensya ng barkada. Sa high school ay naging normal na ang inom dito at inom doon. Minsan nawawala na ako ng disiplina. Mas inuuna ko ang gimmick kesa sa pag-aaral. Kahit alam kong pinaghihirapan ni mama ang lahat, madalas pa rin akong nagpapadala sa barkada. Isang gabi bandang 11:00 dahil masyado na akong lasing noon, ay doon na lamang ako nakitulog sa bahay ng kaklase kong lalaki na si Tommy. Dalawa lang naman sila ng tatay niya ang nakatira doon. Hiwalay kasi ang mga magulang ng kaklase ko. At yung tatay niyang si Rodel ay nabalitaan kong isang callboy at macho dancer. At nakita ko na rin ang tatay ni Tommy at ng mga panahong yon ay crush na crush ko yon. Kasi guwapo at malakas ang sex appeal. Ang totoo niyan ay kamukha niya ang 90s male sexy star na si Leandro Baltimore. At kahit may edad na ay ang ganda pa rin ang pangangatawan nito at parang ang bango-bango pa rin niya. Mabalik tayo sa aking kwento. Yun na nga pagkatapos kong makatulog ay nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Bumangon ako para pumunta ng CR at para uminom ng tubig. Pagkatapos noon, nang babalik na ako doon sa kwarto ay nakita kong bukas ang pinto ng isa pang kwarto. Pumasok ako doon at nakita ko si Rodel na natutulog. Wala siyang damit na pangitaas pero nakasuot ng red na boxer shorts. Napatingin ako, Papa Dudut, sa katawan ng ama ni Tommy at hindi ko mapigilang mapalunok. Paano ba naman kasi kahit natulog si Rodel ay nangaakit pa rin po ito. At kahit na babae ako ay humahanga din ako sa angking kakisigan ng isang lalaki. By the way, 18 years old na ako that time.
Kahit nasa third year high school pa lamang ako noon at nawala ang aking virginity nung ako'y 15 pa lamang dahil nagkaroon ako ng boyfriend noon. At dahil nasa tamang edad na ako ay wala akong takot na i-express ang sarili ko pagdating sa mga nararamdaman ko, especially kapag tungkol sa love at sex. Sumabalik tayong muli sa kwento ko. Pumasok ako sa kwarto at doon ay nilapitan ko si Rodel. Naghihilig pa nga ito at nakatihaya kung matulog. Sinamantala ko naman ang pagkakataon at umupo ako sa tabi ng higaan ng tatay ni Tommy. Dahan-dahan kong hinawakan ang katawan nito. At nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Ang utak ko'y nagulo. Alam kong mali, alam kong bawal. Pero sa gabing yon ay tila sinusubok ako ng sarili kong demonyo. Umiga ako sa tabi ni Rodel. Yakap lang sana. Simpleng lambing lamang ang gusto ko. Pero habang nakahiga ako ay naramdaman kong lumalaban ang isipan ko. May boses na nagsasabing huwag at may boses namang nagtutulak sa akin na ituloy ang maling iniisip. Nagpigil ako at pinikit ko ang aking mga mata at pilit na kinalma ang sarili. Hindi yon madaling gawin lalo na't naroon ako sa sitwasyong alam kong tukso ang kalaban. Maya-maya dahil hindi na kinaya ng katawan ko ang matinding pagnanasa sa tatay ni Tommy, hinalikan ko na ito sa labi nito. Pababa sa leeg hanggang sa makarating ako sa dibdib niya kung saan ay naging malikot ang aking mga labi. Nagpatuloy ako sa pagsisid hanggang sa marating ko ang kanyang natutulog na alaga. Doon ko ibinuhos ang lahat ng init na nararamdaman ko. Habang sayang-saya ako sa aking ginagawa ay hindi ko alam na gising na pala noon si Rodel at nakatingin na sa akin. Doon ay nakaramdam ako ng hiya at napatigil ako sa aking ginagawa. Sige, tuloy mo lang. Huwag kang mahiya. Nakangiting wika ni Rodel sa akin. At doon na nagsimula ang milagro. Nung una ako lamang ang gumagawa ng lahat pero ilang minuto ang lumipas ay tinake over na ni Rodel ang lahat. Hinalikan niya ako at nilakbay din niya ang buong katawan ko gamit ang kanyang mga labi. Hindi nagtagal ay pareho na kaming naghubad ng damit at doon ay pinag-isa namin ang aming katawan. Pinigil kong humiyaw o umungol dahil ayokong magising si Tommy at iba pang mga kaklase na nakitulog din sa bahay. Pero hindi ko mapigilan. Ibang klaseng magromansa si Rodel. Halatang eksperto na sa pagpapaligaya ng mga babae. And fast forward, nakaapat na rounds kami noon. Natatandaan ko pa nga na pawis at hingal na hingal kaming pareho, lalo na si Rodel. Pero bilib ako sa kanya kasi ang lakas ng stamina niya. Yung ex-boyfriend ko kasi noon isang round lang ay lopay-pay na. Pero itong si Rodel ay mukhang kaya pa yata ako hanggang 10. Ang sabi naman sa akin ni Rodel ay malakas daw ang male hormones niya. Kaya tumatagal siya at nakakailang client siya sa isang gabi. Kaya malaki daw ang kinikita niya sa pagko-callboy at nakakasurvive sila ng kanyang anak sa kanilang buhay. Pagsabit ng alas 5, maaga akong umalis ng bahay ni Tommy para umuwi na sa aking bahay para maghanda dahil may pasok pa ako sa school ng hapon. Pagdating sa classroom namin ay napansin ko si Tommy na tahimik lang noon at nakatingin sa akin palagi. Kapag kinakausap ko naman siya, kung may problema ba siya ay umiiling lang siya. Pero dahil sa makulit ako, hindi ako tumigil hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang katotohanan. Nakita ko yung ginawa ninyo ni Papa pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako at nakaramdam ng hiya nang sabihin ni Tommy yon sa akin. Galit ka ba sa akin? Malungkot na tanong ko sa kanya. Hindi, Verla. Ang totoo niyan ay nagustuhan ko pa nga yung ginawa ninyo eh. Matagal ko rin kayong pinanood. Ayun, ang dami kong pinalabas kanina nung nasa CR ako. Natatawang sabi ni Tommy sa akin. Pero Verla, hindi ko akalain na ang hot mo pala. Pabiro pa niyang sabi sa akin. Natawa lang ako noon sa sinabi niya. Samantala simula noon, Papa Dudut ay madalas na akong tumambay sa bahay ni Tommy
para maranasang muli ang masarap at mainit na romansa ni Rodel. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Tommy sa eksena namin ni Rodel. Nag-father and son team up para igang ako. Pero hindi ako tumutol doon. Katunayan ay gustong gusto ko yung ginagawa nila sa katawan ko. Hindi lang init ang nararamdaman ko noon kundi parang nararamdaman ko rin na malaya ako at nakakatuwa para sa akin na sinasamba ng dalawang lalaki ang aking katawan. Hindi nagtagal ay naisipan ni Rodel na videohan ang paglalaro naming tatlo tuwing gabi. Pero syempre dahil may concern si Rodel sa amin ni Tommy ay pinagsusot niya kami ng bonnet para hindi kami makilala at para mapangalagaan pa rin ang reputasyon namin. At ayon pagkatapos ng mainit na shoot ay ibinebenta ito ni Rodel sa mga gumagawa ng pirated videos noon. At kumakalat talaga ang mga video namin. Doon nagsimula ang alias ko na Queen V. Habang si Tommy naman ay nakilala bilang Prince Dax. Kumalat ang mga videos namin hanggang sa internet. That was year 2007. Ang cellphone pa noon ay yung Nokia camera phone na may keypad. Pero hindi naging hadlang ang teknolohiya para maraming makapanood ng mga adult videos naming tatlo. Sa kabilang banda, lahat ng kinikita namin sa mga videos ay hinahati ni Rodel sa aming tatlo. Kaya noong mga panahong yun ay marami akong pera. Nagtataka nga noon si Mama kung bakit hindi na ako humihingi ng baon sa kanya. Siyempre hindi ko naman sinabi kay Mama ang totoo. Ang sabi ko lang ay nagpa-part-time job ako sa isang fast food kaya may pera ako. Papadudot nagpatuloy ang paggawa namin ng threesome adult videos hanggang sa graduate kami ni Tommy ng high school at nakapasok sa kolehiyo. Yun nga lang pagkatapos ng first year sa college ay nagpa siya si Tommy at si Rodel na umuwi na lamang sa kanilang probinsya sa Cebu kaya natigil na ang collab namin. Nagkataon din na nagkasakit noon si Mama at kinailangan niya palagi ng pera para ipambili ng kanyang mga gamot. Dahil dito ay nagpasya na akong pumasok sa pagbebenta ng laman. Na-hire ako sa isang nightclub bilang GRO at doon ay dinala ko ang alias kong Queen V. Nanibago ako at hindi ko masikmura noon ang ginagawa ko. Kung dati bilang adult content creator ay nakakaya ko pa since na Rodel at Tommy lang naman ang nakakatali ko. Pero sa puntong yun ay iba't ibang lalaki ang nagpapakasasa sa katawan ko. May mabango, may mabaho at may amoy alak. Meron ding sadista at may bastos. Meron ding maarte, may mapanglait at matapobre. Sari-saring ugali ng lalaki ang na-encounter ko pero tiniis ko yon alang-alang sa pera at para makabili ako ng gamot ni Mama. Papadudot, 3 years ako naging pokpok bilang si Queen V bago ko napagpasyahang tumigil kasi hindi ko na talaga kaya noon. Sinubukan kong maghanap ng disenteng trabaho. Nakapasok naman ako bilang sales lady sa isang mall. Doon ko nakilala si Jonel, isang security guard. Hindi nagtagal ay naging mag-boyfriend kami and fast forward naging mag-asawa kami. Kaso nung isang buwan pa lamang kaming mag-asawa ay na-involve si Jonel sa isang iskandalo kung saan ay naging viral ito at nasibak siya sa kanyang posisyon bilang security guard. Hindi niya matanggap yon kaya inilaban pa niya. Pero isang aksidente ang dumating. Naaksidente siya sa motorsiklo na naging dahilan para magkaroon siya ng deformity at tuluyan ng matanggal sa pagiging security guard. Dahil dito ay nagpasya na lamang si Jonel na bumalik sa kanyang probinsya. Siyempre sinama niya ako at doon ay naging magsasaka na lamang siya. And fast forward ulit nagkaroon kami ng 3 anak ni Jonel. Sina Risa na 9 na taong gulang, si Jack na 7 taong gulang at ang bunso kong si Tala na 4 na taong gulang. Isang araw habang nagtatrabaho sa bukid, bumagsak siya at hindi nakabangon ng maayos. Sinabi ng doktor na heat stroke at tatagal ang pagbangon. Mula noon, hindi kami nakabalik sa dati. Siya ang hirap humawak ng kutsara. Siya ang hindi makalakad ng maayos. Siya na ang nangangailangan ng tulong sa lahat ng bagay. Alam nyo, ang
pagpapakasipag ko noon ay naglalaba, nagluluto, namamalengke at gumagawa ng maliit na sideline. Pero habang tumatagal ay lumalaki din ang gastusin. Nag-aaral ang mga anak ko, may kuryente, tubig, gamot at may mga araw na ubos talaga ang pera. May mga araw din na nagkakasakit kami. May reseta na hindi ko mabibili. Sabi ko sa sarili ko ay hindi ako pwedeng umiyak lang. Dapat ay kumilos na ako. Isang gabi may lumapit sa akin sa palengke isang kakilala ng kapitbahay namin. Verla, may kakilala akong naghahanap ng babaeng babayaran kada gabi one night stand. Sabi niya, baka interesado ka. Pinili ko munang hindi pansinin yon dahil hindi kaya ng konsensya ko. Pero nung gabi na walang bigas at umuulan, ang anak ko ay hindi nakakain. Nanginig ang mga kamay ko, pumasok sa isipan ko ang mukha ni Jonel habang humihinga siya ng mahina. Pumasok ang mukha ng mga anak ko na nanlalamig sa gabi dahil wala raw pambayad sa gasera. Kaya napilitan akong pumasok ulit sa pagiging pokpok at performer sa mga nightclubs. Dinala ko ang pagiging Queen V ko hanggang probinsya ng asawa ko. Hindi maganda ang simula. Dinala ko sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Pinakita sa akin ang silid kung saan may lalaki naghihintay na hindi ko kilala. Naiyak ako bagamat dati na akong pokpok. Naiyak pa rin ako noong mga sandaling yon kasi matagal ko nang gustong takasan ng pagiging Queen V. Dahil ayoko masira ang reputasyon na meron ako sa harapan ng mga anak ko. Ayokong dumating ang araw na inaapi at tinutokso ang mga anak ko ng mga kapwa nila bata na pokpok naman ang nanay mo, ang baboy ng nanay mo at kung ano-ano pang pangiinsulto. Kung dati okay lang sa akin na maging pokpok kasi reputasyon ko lang naman ang masisira. At kaya kong indahin ang mga pangiinsultong matatanggap ko mula sa mga mapanghusgang tao. Pero ngayong may pamilya na ako, lalo na 3 ang anak ko tapos ay 2 doon ay babae din katulad ko. Nawalan ako ng kapal ng muka at ayokong maranasan ng pamilya ko ang mga panlalait na natatanggap ko. Pero naging desperada na ako noon, Papa Dudut. Lalo na kapag naiisip ko si Jonel. Mahal ko ang asawa ko at ayoko mawala siya sa akin, kaya pikit mata kong ginampanan ang pagiging isang Queen V. Madali din namang natapos at doon ay napatingin ako sa dala kong pera na kailangan para sa gamot at bigas. Doon ko nalaman kung paanong mabilis na nagbabago ang isip mo kapag ang gutom at takot na ang nagbubunsod. Nilagay ko ang sarili ko sa isang papel na hindi ko akalain na gagampanan ko. Minsan nagtataka ako kung paano ko nagawang ilihis ang tingin ng sarili ko. Pagkakauwi ay sabay kong niyayakap ang mga anak ko. At sabay sabi nila na salamat mama, may ulam na tayo. Kulang pa ang panggabi kong pagluha. Sa umaga nagiging ilaw na ako. Nagluluto, naglalaba, nagwawalis parang walang nangyari sa gabi. Ngunit gabi-gabi ay may bangungot na hindi ko mapawi. Nilalamon ako ng hiya at konsensya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy, kung titigil ako. Baka mawala na kami ng pambayad sa kuryente. Baka hindi makapag-aral ang mga bata. Baka lumala ang kondisyon ni Jonel. Pero bawat padalang pera na dumarating mula sa gawaing yon ay may katapat na sugat sa puso ko. Minsan naiisip ko na baka ako ang nag-aaksaya ng dangal ko para sa survival. Minsan naman ay iniisip kong anong klaseng mama ako kung hahayaang magutom ang mga anak ko. Naglalakad ako minsan sa gabi at pinagmamasdan ang mga bituin. Nagdarasal ako. Humihingi ako ng tawad sa Diyos at nag-iisip kung meron pa bang paraan. Naganap ako ng iba pang trabaho, nagbenta ng kakanin, nagtinda ng gulay, tumanggap ng mga labada. Lahat ng ito ay hindi po sapat at may pagkakataon na meron ding tumutulong na kapitbahay o kaibigan. Pero hindi palagi. At ayaw ko rin na palaging umasa at ayaw kong maging pabigat. May mga sandali na nagkakaroon ako ng lakas ng loob na lumantad sa katotohanan.
Gusto kong sabihin sa asawa ko pero natatakot ako. Hindi niya alam ang nakaraan ko. At kung sabihin ko sa kanya, paano kung masakit pala yon sa kanya? Paano kung mawala ang respeto niya sa akin? Paano kung mawala ng pag-asa ang mga anak ko? Masyado akong natatakot sa mga tanong na ito. Kaya nanatili akong nagtatago ng lihim habang ginagawa ko ang anumang makakaya para mabuhay. May isang gabi na hindi ko na maitago ang lungkot sa mukha ko. Nagising ang panganay kong si Risa at umawak sa kamay ko. "Mama, bakit umiiyak ka?" tanong niya. Kinuha ko ang sarili ko at pinaliwanag ko na pagod lamang ako. May sakit lang ang dibdib. Pinilit kong ngumiti para sa kanila, ngunit pagdating ng gabi ay nakita ko ang mukha ng syudad. Mga ilaw na kumikislap, mga bahay na tahimik, mga buhay na nagpapatuloy. Naisip ko na hindi ko dapat ikahiya ang pagnanais na mag-survive, pero hindi ko rin dapat hayaan ng sarili ko na mawala. Hiling ko ngayon ay payo mula sa inyo. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Patuloy pa ba akong itutuloy ang landas na ito kahit nakukonsensya ako? May mga pagkakataon na pakiramdam ko ay wala akong pagpipilian. Pero alam ko rin na may ibang paraan sa mundo na hindi ko pa nakikita. Baka may mga programa ang gobyerno, charities o mga NGO na pwedeng tumulong sa pag-aalaga ng taong may stroke. Baka may skills training na pwede kong pasukan para magkaroon ng trabaho kahit may limitasyon ng oras ko dahil inaalagaan ko si Junel. Hindi ko gustong bumitiw nang hindi sinusubukan ng lahat. Pero ayaw ko ring maging dahilan ng pagdurusa ng sarili ko ng walang katapusan. Ang pag-ibig ko sa pamilya ang nagtutulak sa akin. Pero alam ko rin na hindi dapat ang pag-ibig ang pumipigil sa sariling dignidad. Gusto kong malaman kung may mabuti at mas praktikal na solusyon. Kung paano ako makakahanap ng tulong para sa asawa at mga anak kong hindi ko kailangang isakripisyo ang pagkatao ko. Kung may makakarinig dito na nakakaranas o may alam na mapagkukunan ng tulong, pakisabi naman po. Hindi ko ito sinulat para humingi ng awa lang. Sumulat ako dahil kailangan ko ng payo at direksyon. Kung hindi ito tama ay sabihin nyo rin. Kung may alternatibo, ipaalam nyo. Nais ko lang makapiling ang pamilya ko ng buong puso at buong dangal kung maaari. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay makatulong ang mga payo ninyo para makapili ako ng tamang landas. Para sa anak ko, para kay Junel at para sa sarili kong kaluluwa. Lubos na gumagalang, Verla. Maraming salamat kay Verla sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Napakalungkot ng iyong kwento. Napilitan kang isakripisyo ang iyong dangal at pagkababae para lamang sa pera, para sa pamilya mo. Pero huwag mong iasa sa pagbebenta ng sarili mong laman ang lahat. Dahil una, katawan mo ang sinisira mo. Paano na lamang kung sa ganyang trabaho mo ay bigla kang magkasakit? Tulad ng pagkakaroon ng HIV, imbis na makatulong ka sa iyong pamilya ay baka ikaw pa ang maging pasanin. Pangalawa ay maraming paraan para kumita ng pera. Basta madiskarte ka lamang. Pwede kang magtinda, mag-online selling, maging ahente sa mga binebentang mamahaling ari-arian. Kung kulang ka sa skills, nariyan ng TESDA na nag-o-offer ng libreng seminar and workshops tapos lahat ng natutunan mo doon ay gamitin mo sa pagtatayo ng sarili mong negosyo. Kung kulang ka naman sa pondo o puhunan, nariyan ang mga NGOs na maaring tumulong sa mga taong nagsisimula pa lamang ng kanilang maliit na negosyo. Pwede ka ring humingi ng tulong sa inyong munisipyo o city hall dahil bawat local government units ay may mga livelihood programs. Halimbawa dito sa QC, merong pangkabuhayan QC at kung saan pwede kang makakuha ng 10 hanggang 20,000 pisong capital assistance. Sa Maynila, meron silang tinatawag na Sustainable Livelihood Program na kayang mag-offer ng seed capital na hindi tataas sa 15,000.
Pwede ka ding lumapit sa DSWD at meron silang mga livelihood programs doon. Kung saan ka man nakatirang probinsya ngayon, maaari ka makipag-ugnayan sa local government ninyo para matulungan ka sa iyong problema. Verla, kung desidido ka talagang tumigil sa iyong pagbebenta ng sariling laman, maraming paraan para makaalis ka dyan sa kinakasadlakan mo ngayon. Lakasan mo ang iyong loob at isapuso mo na gusto mo talagang magbago at mangyayari yan kung ikaw ay magpupursige. Huwag kang mag-alala at gagabayan ka ng Panginoon sa pagtahak mo ng tamang landas. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa